Ako si Benji, isang basurero na matagal nang nasanay sa amoy ng basura, sa init ng araw, at sa pagod na parang hindi na nawawala sa katawan. Araw-araw, pare-pareho ang takbo ng buhay ko. Gigising ako ng maaga, minsan hindi pa sumisikat ang araw. Kakain ng kaunting kanin kung meron, tapos lalabas na dala ang sako at kariton. Hindi madali ang trabaho ko, pero ito lang ang paraan ko para mabuhay at matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko. May asawa ako at isang anak na lalaki na 10 taong gulang. Siya ang dahilan kung bakit kahit pagod na ako, patuloy pa rin akong lumalaban. Sanay na ako sa tingin ng ibang tao sa amin. Yung iba parang hindi kami nakikita. Yung iba naman parang diring-diri kapag napapadaan kami. Pero hindi ko na lang pinapansin. Ang mahalaga sa akin, may maiuwi akong pagkain sa gabi at kahit papano, hindi nagugutom ang pamilya ko. Minsan, iniisip ko rin kung hanggang kailan ganito ang buhay namin. Pero agad ko ring pinapatay ang ganong klaseng pag-iisip dahil wala naman akong magagawa kundi magpatuloy. Isang araw, habang naglalakad ako sa isang tahimik na subdivision, napansin ko kung gaano kaiba ang lugar na iyon sa nakasanayan ko. Malinis ang kalsada, tahimik ang paligid, at halos lahat ng bahay ay malalaki at magaganda. Hindi ako madalas makapunta sa ganitong lugar, pero may mga pagkakataon na doon ako nadadala ng trabaho. Dahan-dahan akong naglalakad habang tinitingnan ng mga basurahan sa gilid ng bawat bahay, umaasang may makukuha kong mapapakinabangan. Habang papalapit ako sa isang bakanting lote na ginawang tambakan ng basura, may nakita akong kakaiba. Sa gilid ng isang malaking basurahan, may nakapatong na bag. Hindi ito tulad ng karaniwang bag na nakikita ko sa basura. Mukhang itong mamahalin, malinis pa, at parang hindi basta-basta itatapon ng kung sino man. Napahinto ako sandali, tinitigan ko iyon mula sa malayo. May kakaibang pakiramdam sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako ng dahan-dahan, parang may takot na baka may makita akong hindi maganda. Pero nang makalapit ako, mas lalo akong nagtaka. Walang bahid ng dumi ang bag at mukhang bago pa. Napatingin ako sa paligid, baka sakaling may taong nagmamay-ari nito na naghahanap. Pero tahimik ang buong lugar, walang tao, walang sasakyan na dumadaan. Kinuha ko ang bag at marahang hinawakan. Ramdam ko ang bigat nito. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Parang may mali pero hindi ko maipaliwanag kung ano. Saglit akong nagdalawang isip kung bubuksan ko ba ito o hindi, pero nanaig ang kuryosidad ko. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. Sa loob ng bag, tumambad sa akin ang mga gintong alahas, mga kwintas, pulseras, singsing, at kung ano-ano pang kumikinang na bagay na ngayon ko lang nakita ng ganun kalapit. Hindi ako makagalaw, para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gulat, takot, saya, lahat halo-halo. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ilang beses kong kinurap ang mga mata ko, baka sakaling mali lang ang nakikita ko. Pero hindi, totoo ang lahat. Totoong may hawak akong bag na puno ng ginto. Napalunok ako at napatingin muli sa paligid. Wala pa ring tao, walang nakakita sa akin. Sa sandaling iyon, ang daming pumasok sa isip ko. Paano kung akin na lang ito? Paano kung gamitin ko ito para sa pamilya ko? Hindi na kami maghihirap, hindi na kailangang magbanat ng buto araw-araw. Mapapag-aral ko ang anak ko sa magandang paaralan. Mabibili ko ang mga pangarap naming matagal nang hindi natutupad. Pero kasabay ng mga ideyang iyon, may bumigat din sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumubulong sa akin na hindi tama ang iniisip ko. Hindi ko kilala ang may-ari ng bag, pero sigurado akong hindi niya basta-basta itatapon ng ganitong klaseng kayamanan. Napahawak ako ng mahigpit sa bag habang nakatayo pa rin ako sa gilid ng basurahan. Parang nahati ang utak ko sa dalawang bahagi. Isa na gustong kunin ng pagkakataon at isa na nagsasabing mali ito.
Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa mga sandaling iyon. Sa huli, dahan-dahan kong sinara ang bag at inilagay sa loob ng sako ko. Naninginig pa rin ang mga kamay ko habang ginagawa iyon. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko, pero ang alam ko lang, hindi ko kayang iwan ang bag na iyon na parang walang halaga. Naglakad ako palayo sa lugar na iyon, pero bawat hakbang ko ay parang may kasamang bigat. Hindi na ako nakapag-focus sa trabaho ko. Paulit-ulit lang sa isip ko ang nakita ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na magiging pareho ang araw na ito sa mga nakasanayan ko. Buong maghapon, hindi na ako naging mapakali. Kahit saan ako magpunta, kahit anong basurahan ang halongkatin ko, parang wala na akong nakikita kundi ang laman ng bag na nasa sako ko. Pakiramdam ko, bawat galaw ko ay may nakatingin sa akin. Parang may nakakaalam ng dala ko, kahit alam ko namang wala. Ilang beses ko pang sinilip ang bag habang nasa isang sulok ako ng kalsada. Tinitiyak na totoo pa rin ang lahat at hindi ako nananaginip. Sa bawat silip ko, lalo lang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na tinapos ang karaniwang kong ruta. Mas maaga akong umuwi kaysa sa nakasanayan ko. Habang naglalakad ako pa uwi, parang mas mabigat ang bawat hakbang ko. Hindi dahil sa sako, kundi dahil sa iniisip ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa asawa ko. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang ipakita sa kanya ang bag o itago na lang muna. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang asawa ko na nagluluto lang kung anong meron sa amin. Simpleng ulam lang, tulad ng madalas naming kinakain. Ang anak ko naman ay nasa isang sulok. Nag-aaral gamit ang lumang notebook na halos maubos na ang mga pahina. Saglit akong napatigil sa pintuan. Bigla akong nakaramdam ng kirot sa dibdib. Ito ang realidad namin. Ito ang buhay na gusto kong baguhin. Pumasok ako at inilabag ang sako ko sa isang tabi. Hindi ko muna agad sinabi ang tungkol sa bag. Umupo ako at tahimik na nagmasid. Napansin ng asawa ko na parang may kakaiba sa akin. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako, pero ngumiti lang ako at sinabing pagod lang. Hindi ko pa kayang magsalita tungkol dito. Pagkatapos naming kumain, pumasok ako sa maliit naming kwarto. Doon ko inilabas ang bag mula sa sako. Muli kong binuksan iyon at muling sumilaw sa akin ang kinang ng mga ginto. Sa liwanag ng maliit naming bumbilya, lalo itong kumikislap. Parang tinatawag ako, parang sinasabi na hawakan ko, gamitin ko, akin na lang. Isa-isa kong hinawakan ng mga alahas. Mabigat ang bawat piraso. Ramdam ko ang halaga nito kahit hindi ko alam ang eksaktong presyo. Sa isip ko, kahit isa lang sa mga ito ay sapat na para mabayaran ang utang namin. Kahit isa lang, pwede nang magsimula ulit ang buhay namin. Napaupo ako sa sahig habang hawak ang isang kwintas. Napatingin ako sa kisame at napabuntong hininga. Pumasok sa isip ko ang anak ko. Nakikita ko siyang nagsusumikap mag-aral kahit kulang sa gamit. Naririnig ko ang mga tanong niya minsan kung bakit hindi siya makasabay sa mga kaklase niya. Hindi ko masagot ng maayos. Lagi ko nalang sinasabi na darating din ang araw na magiging maayos ang lahat. Ngayon, parang nandito na ang pagkakataon. Isang desisyon lang ang kailangan kong gawin. Isang hakbang lang at pwedeng magbago ang buhay namin. Pero kasabay ng pag-asa, may takot din akong nararamdaman. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang bag na ito. Hindi ko kilala ang may-ari. Paano kung may naghahanap nito? Paano kung may mangyari sa akin o sa pamilya ko kapag nalaman ng iba na nasa amin ito? Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Isa lang akong simpleng basurero. Dahan-dahan kong isinara ang bag at inilapag sa tabi ko. Napahawak ako sa ulo ko. Parang sasabog ang utok ko sa dami ng iniisip. Hindi ko alam kung alin ang mas matimbang, ang pangarap ko para sa pamilya ko o ang takot at konsensya na bumabagabag sa akin. Maya-maya, pumasok ang asawa ko sa kwarto. Nagulat siya nang makita niya akong nakaupo sa sahig tulala. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang bag at binuksan sa harap niya. Nanlaki ang mga mata niya. Napaatras siya sa gulat. Hindi siya agad nakasalita. Ilang segundo kaming parehong tahimik, nakatitig sa laman ng bag. Pareho kaming hindi makapaniwala. Tinanong ko siya kung saan ko iyon nakuha. Ikinuwento ko ang nangyari, kung paano ko iyon nakita sa gilid ng basurahan.
Habang nagsasalita ako, napapansin kong nag-iiba ang itsura niya. Hindi ko mabasa kung takot ba iyon, saya o pag-aalala. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. Kumuha siya ng isang singsing at pinagmasdan niyon. Ang dami nito, mahinang sabi niya. Kahit kunti lang dito ay sapat na para mabago ang buhay natin. Tumango ako pero hindi ako nakasalita. Pareho naming alam ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Maya-maya, napatingin siya sa akin. Ano ang balak mong gawin? Tanong niya. Doon ako napahinto. Hindi ko alam ang isasagot ko. Hanggang ngayon wala pa rin akong malinaw na desisyon. Tinitigan ko ang bag, tapos tinignan ko ang asawa ko. Sa mga mata niya, nakita ko rin ang parehong tanong na matagal nang gumugulo sa isip ko. Sa gabing iyon, hindi kami agad nakapulog. Nakahiga kami pero pareho kaming gising. Naririnig ko ang mahinang paghinga ng anak ko sa kabilang kwarto. Tahimik ang paligid, pero ang isip ko ay magulo. Paulit-ulit na umiikot ang tanyong sa utak ko kung ano ang tama. Habang nakatingin ako sa kisame, napagtanto ko na ang bag na iyon ay hindi simpleng bagay na napulot ko. Isa itong pagsubok, isang bagay na kayang baguhin ang buhay namin, pero pwede ring sumira sa amin. At sa mga sandaling iyon, lalo kong naramdaman ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit halos wala akong tulog. Mabigat ang pakiramdam ko. Parang may nakapatong sa dibdib ko na hindi ko maalis. Pagmulat ko ng mata, unang pumasok sa isip ko ang bag na nasa ilalim ng lumang kahon sa kwarto namin. Hindi ko na kailangan silipin para malaman na nandun pa rin iyon. Ramdam ko na parang may nagbabantay sa bawat galaw ko. Tahimik akong bumangon para hindi magising ang asawa at anak ko. Lumabas ako ng bahay, dala ang sako at kariton ko. Pero iba na ang pakiramdam kumpara sa mga nakasanayan kong umaga. Dati, ang iniisip ko lang ay kung saan ako pupunta at kung anong makukuha ko. Ngayon parang may ibang bigat sa bawat hakbang ko. Habang naglalakad ako papunta sa ruta ko, paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyari kagabi. Hindi ko pa rin masabi kung anong dapat kong gawin. Gusto kong isipin na simpleng bagay lang ito, na pwede kong gamitin ng ginto para sa pamilya ko at wala ng iba. Pero hindi ko kayang ipikit ang konsensya ko. May kung anong humihila sa akin pabalik. Parang may nagsasabing hindi pa tapos ang kwento. Pagdating ko sa parehong subdivision kung saan ko nakita ang bag, lalo akong kinabahan. Parang mas tahimik ang lugar ngayon. Mas malinaw ang bawat tunog. Ang huni ng mga ibon, ang mahinang pagaspas ng hangin, pati ang yabag ng sarili kong paa. Tumingin ako sa paligid. Tila may hinahanap kahit hindi ko pa alam kung ano iyon. Sinimulan ko ang trabaho ko, pero halatang wala ako sa sarili. Ilang beses akong nagkamali sa paghalungkat. May mga bagay akong nahulog na hindi ko agad napansin. Parang ang isip ko ay nasa ibang lugar. Sa totoo lang, hindi ko na iniisip ang basura. Iisa lang ang laman ng isip ko, ang bag at kung sino ang may-ari nito. Habang papalapit ako sa isang grupo ng mga bahay, may narinig akong usapan. Dalawang babae ang nag-uusap sa tapat ng isang bahay. Hindi ko sana papansinin pero may narinig akong salitang biglang nagpahinto sa akin. "Grabe, kawawa naman si Aling Teresa," sabi ng isa. "Nawala daw yung bag niya kahapon. Sobrang mahalaga pa naman daw nun." Napahinto ako sa paglalakad. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na makinig. Dahan-dahan akong lumapit. Kunwari naglilinis lang sa paligid. "Ano bang laman nun?" tanong ng isa pa. Hindi ko nga alam lahat pero sabi nila puro alahas daw yun. Pero hindi lang basta alahas. Galing daw yun sa asawa niya na namatay na. Parang yun na lang yung alaala niya, sagot ng unang babae. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Bigla akong nanlambot. Hindi ko inaasahan ang narinig ko. Akala ko simpleng nawawalang gamit lang. Akala ko kayang palitan ng pera. Pero hindi pala. Patuloy silang nag-uusap habang ako ay nakatayo lang, parang nakapako sa lupa. Kanina nga daw umiiyak siya. Halos hindi na makausap.
Sabi niya kahit lahat daw ng pera niya ibigay, hindi mapapalitan yung laman ng bag na yun. Dagdag pa ng isa. Hindi ko na kaya. Dahan-dahan akong lumayo, pero parang mas lalo akong nabibigatan sa bawat hakbang ko. Ang bag na nasa bahay namin hindi lang basta kayamanan. Isa itong alaala. Isang bagay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Habang naglalakad ako, bigla kong naalala ang sarili ko. Kung ako ang nasa sitwasyon ng matandang babae, kung ang taning alaala ko sa mahal ko sa buhay ay mawala, anong mararamdaman ko? Parang sinasakal ako ng sarili kong konsensya sa mga sandaling iyon. Hindi ko na natapas ang trabaho ko. Umupo ako sa isang sulok. Tahimik lang. Hawak ang ulo ko. Ang ingay ng isip ko parang sabay-sabay na nagsasabi ang lahat ng iniisip ko. May parte sa akin na nagsasabing ibalik ko na agad. Pero may parte rin na nagpapaalala sa hirap ng buhay namin. Maya-maya, napatingin ako sa langit. Maliwanag ang araw pero hindi ko maramdaman ang init nito. Hansalit parang lamig ang bumabalot sa akin. Doon ko naramdaman na hindi na ako makakatagal sa ganitong sitwasyon. Tumayo ako at naglakad palayo sa lugar. Habang naglalakad, mas naging malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi ko na kayang itago ang bag na iyon na parang wala lang. Hindi ko kayang matulog gabi-gabi na iniisip na may isang taong naghihirap dahil sa isang bagay na nasa akin. Pag-uwi ko sa bahay, agad akong pumasok sa kwarto. Kinuha ko ang bag at hinawakan ito ng mahigpit. Iba na ang pakiramdam ko ngayon kumpara kahapon. Hindi na ito tungkol sa kung paano babaguhin ng ginto ang buhay ko. Mas malinaw na ngayon kung ano ang tunay na halaga nito. Huminga ako ng malalim at tumingin sa pintuan. Alam kong hindi magiging madali ang susunod kong gagawin. Pero sa kaibuturan ng puso ko, naramdaman ko na ito ang tama. At sa unang pagkakataon mula nung nakita ang bag, nagkaroon ako ng direksyon kung saan ako pupunta. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Hawak ko ang bag, pakiramdam ko ay mas mabigat pa ito kaysa kahapon. Hindi dahil sa laman nito, kundi dahil sa bigat ng kwento na nalaman ko. Lumabas ako ng bahay na hindi na nagpaliwanag ng mahaba sa asawa ko. Tiningnan niya lang ako, at sa tingin niya, alam kong naiintindihan niya ang gagawin ko. Tahimik siyang tumango, parang sinasabi na bahala na ako, pero umaasa siyang pipiliin ko ang tama. Habang naglalakad ako pabalik sa subdivision, mas malinaw na ang bawat hakbang ko. Hindi na ako nagdadalawang isip kung saan pupunta. Ang nasa isip ko na lang ay mahanap ang matandang babae na pinag-uusapan ng mga kapitbahay. Hindi ko pa siya kilala, hindi ko pa nakikita, pero pakiramdam ko ay kilala ko na siya dahil sa sakit na narinig ko sa kwento tungkol sa kanya. Pagpasok ko sa subdivision, mas naging maingat ako sa pagtingin sa paligid. May ilang tao na naglilinis sa tapat ng kanilang bahay, may mga naglalakad, pero hindi ko sila pinansin. Ang hinahanap ko ay isang mukha na may lungkot. Isang taong may nawawala. Hindi ko alam kung paano ko siya makikilala, pero umaasa akong mararamdaman ko kapag nakita ko na siya. Habang papalapit ako sa bahagi kung saan ko narinig ang usapan kahapon, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko sa tapat ng isang bahay. Nakayuko siya, at kahit mula sa malayo, kitang-kita ko ang pagod sa kanyang katawan. Mabagal ang galaw niya at parang wala siyang pakialam sa paligid niya. Sa tabi niya, may isang babae na mukhang nag-aalala. Marahil ay kamag-anak o kapitbahay. Huminto ako sandali. Tinitigan ko siya at sa hindi ko may paliwanag na dahilan, alam kong siya na iyon. Parang may humila sa akin papunta sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ko ay may halong kaba. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, pero alam kong kailangan kong magsalita. Paglapit ko sa kanila, napatingin sa akin ang babaeng kasama niya. Medyo nagtaka siya kung bakit ako lumapit. Pero ang matandang babae ay nanatiling nakayuko. Parang wala siyang lakas para tumingin pa. Magandang umaga po, mahina kong sabi. Napatingin sa akin ang kasama niya at tumango lang. Magandang umaga, sagot niya, pero halatang may pag-aalinlangan. Tumingin ako sa matandang babae at nag-ipon ng lakas ng loob.
Kayo po ba si Aling Teresa? Tanong ko. Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. Kita ko ang kanyang mga mata na namumula. Halatang kakaiyak lang. Sa sandaling nagtagpo ang tingin namin, parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko inaasahan na ganito kabigat ang mararamdaman ko. Oo, ako yun. Mahina niyang sagot. Bakit? Hindi agad ako nakapagsalita. Parang natuyo ang lalamunan ko. Hinigbitan ko ang hawak ko at dahan-dahan itong inangat. May nakita po kasi ako kahapon, naninginig kong sabi. Napatingin siya sa bag at sa loob ng ilang segundo parang hindi siya makapaniwala. Unti-unting nanlaki ang mga mata niya. Tumayo siya kahit halatang nahihirapan. Bag ko yan! Halos pabulong niyang sabi habang nanginginig ang kamay niya na itinuro ang hawak ko. Dahan-dahan akong lumapit at inaabot ang bag sa kanya. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag ng mahaba. Sa itsura niya pa lang, alam kong sigurado siya. Pagkahawak niya sa bag, agad itong binuksan. Isa-isa niyang tiningnan ang laman nito at sa bawat piraso na nakikita niya, mas lalo siyang napapaiyak. Hindi iyon iyak ng lungkot, kundi iyak ng pagbabalik ng isang bagay na akala niya ay tuluyang nang nawala. Napaupo siya muli habang yakap ang bag. Hindi niya ito mabitawan, parang natatakot siyang mawala ulit ito. Ang kasama niyang babae ay napahawak sa kanya, pati siya ay tila naiiyak na rin sa nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa sandaling iyon. Nakatingin lang ako sa kanya, tahimik. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang epekto ng simpleng pagbabalik ng isang bagay. Maya-maya, tumingin siya sa akin. Puno ng luha ang kanyang mga mata, pero may kakaibang liwanag doon. Salamat! Maraming salamat! Paulit-ulit niyang sabi. Umiling lang ako. Wala po yun, sagot ko kahit alam kong hindi iyon ganon kasimple. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahina pero ramdam ko ang higpit. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito sa akin. Hindi lang ito gunto. Ito na lang ang natira sa asawa ko. Lahat ng alaala ko sa kanya, nandito. Sa mga salitang iyon, lalo akong napatulala. Parang tumigil ang mundo sa paligid ko. Hindi ko inaasahan na ganito kabigat ang kahulugan ng bagay na hawak ko kahapon. At sa sandaling iyon, tuluyang kong naintindihan na tama ang naging desisyon ko. Hindi man nabago agad ang buhay ko, pero may isang bagay akong naibalik na hindi kayang palitan ng kahit anong halaga. At habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman ko ang isang uri ng gaan sa puso na matagal ko nang hindi nararanasan. Habang nakatayo ako sa harap ni Aling Teresa, hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Yakap-yakap niya ang bag na parang isang bata na ayaw ng pakawalan ng laruan na matagal niyang hinanap. Ang bawat hikbi niya ay parang tumatago sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay hindi lang siya ang nabunutan ng tinik, pati ako rin. Unti-unti kong nararamdaman ang bigat na kanina pang nasa puso ko na parang nawawala. Hindi ko na iniisip kung gaano kamahal ang laman ng bag. Hindi ko na iniisip kung anong pwede kong nabili o nabago kung pinili kong itago iyon. Sa halip, ang naiisip ko na lang ay kung gaano kahalaga ang bagay na iyong sa kanya at kung paano ko iyong muntik ng ipagkait. Napatingin ako sa paligid, sa tahimik na kalsada, sa mga bahay na dati ay parang napakalayo sa buhay ko. Pero sa sandaling iyon, parang hindi na mahalaga kung saan ako nanggaling o kung gaano kahirap ang buhay ko. Ang mahalaga ay ang ginawa ko at ang epekto nito sa ibang tao. Dahan-dahang tumayo si Aling Teresa, hawak pa rin ng bag. Lumapit siya sa akin at kahit halatang mahina na siya, pinilit niyang tumayo ng tuwid. Tumingin siya sa akin na parang gusto niyang iparating ang lahat ng pasasalamat niya kahit hindi sapat ang mga salita. Anak, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, sabi niya naninginig pa rin ng boses. Akala ko wala na ito. Akala ko wala na ang huling alaala ko sa asawa ko. Hindi ako agad nakasagot. Nakatingin lang ako sa kanya, pinakikinggan ang bawat salita. Sa likod ng kanyang boses, ramdam ko ang sakit na pinagdaanan niya at ang ginhawang dala ng pagbabalik ng bag. Hindi po ninyo kailangan magpasalamat. Mahina akong sagot. Nakita ko lang po iyon at ibinalik ko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi iyon ganoon kasimple.
Kung gugustuhin ko, pwede ko naman iyong itago. Walang makakaayam, walang makakapigil. Pero sa huli, hindi ko kinaya. Maya-maya, hinawakan niya ang bag at dahan-dahang inilabas ang isang maliit na kahon mula rito. Binuksan niya iyon at sa loob ay isang lumang singsing. Hindi ito kasing kintab ng ibang alahas, pero may kakaibang dating. Parang may kwento itong dala. "Tingnan mo ito," sabi niya habang iniaabot sa akin ng singsing. "Ito ang unang regalo sa akin ng asawa ko noong kabataan pa namin. Hindi ito mamahalin pero ito ang pinaka-pinapahalagahan ko." Maingat kong tinanggap ang singsing at pinagmasdan ito. Simple lang ito, walang engranding disenyo. Pero sa paraan ng pagkakahawak niya kanina, alam kong hindi ito matutumbasan ng kahit anong halaga. "Alam mo," patuloy niya, "madaming nagsasabi na ang ginto ay kayamanan. Pero para sa akin, hindi ito tungkol sa presyo. Ang mga alahas na ito, bawat isa may kwento, may alaala, may pagmamahal. At iyon ang hindi mabibili kahit gaano pa karami ang pera mo." Sa mga salitang iyon, parang may tumama sa isip ko. Parang may biglang nagliwanag sa loob ko. Oo nga, buong gabi kong iniisip kung paano babaguhin ng ginto ang buhay namin. Iniisip ko kung gaano kalaki ang halaga nito. Pero hindi ko naisip na ang tunay na halaga nito ay hindi nasusukat sa pera. Naalala ko ang anak ko, ang bawat ngiti niya, ang bawat yakap niya sa akin tuwing uuwi ako galing trabaho. Kahit wala kaming pera, kahit kulang ang kinakain namin minsan, may mga bagay kaming pinapahalagahan na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Napangiti ako ng bahagya habang iniaabot pabalik ang singsing kay Aling Teresa. "Tama po kayo," sabi ko. "Hindi lahat ng mahalaga nasusukat sa pera." Tumanggo siya at sa unang pagkakataon nakita ko siyang ngumiti. Hindi man malaki ang ngiti niya pero ramdam ko ang saya at ginhawa sa likod nito. Sa sandaling iyon, tuluyan kong napagtanto ang isang bagay. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano kaliit ang kinikita ko, may mga bagay akong hawak na hindi kayang palitan ng kahit anyong kayamanan. At minsan, ang tamang desisyon ay hindi yung makikinabang ka, kundi yung alam mong wala kang tinapak na iba. Habang nakatayo ako doon, tahimik lang, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan sa loob ko. Parang may nabuksan na kagong pagtingin sa buhay ko. Hindi man ako yumaman sa pera, pero parang may nakuha akong mas mahalaga. At doon ko naintindihan na ang araw na ito ay hindi tungkol sa kung ano ang nakuha ko, kundi kung ano ang pinili kong hindi kunin. Matapos ang mga sandaling iyon, akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Inisip ko na ang pagbabalik ko ng bag ay sapat na iyon na ang katapusan ng kwento ko kay Aling Teresa. Pero hindi pa pala. Habang nakatayo ako sa harap niya, patuloy pa rin siyang nakatingin sa akin na parang may gusto pa siyang sabihin. "Anak, sandali lang," tawag niya, habang ako ay bahagyang umatras na sana para umalis. Huminto ako at muling lumapit. Sa loob-loob ko, gusto ko na talagang umalis dahil pakiramdam ko ay sapat na ang nagawa ko. Hindi ako sanay sa ganitong atensyon, lalo na sa mga taong may kaya sa buhay. Pero sa paraan ng pagtawag niya, hindi ko siya kayang tanggihan. Hinawakan niya ang bag at muling binuksan. Saglit siyang tumingin sa loob, tapos ay kimuha ang isang maliit na supot na may lamang mga alahas. Inabot niya iyon sa akin. "Para sa'yo ito," sabi niya. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakagalaw. Tinitigan ko ang kamay niyang nakaabot sa akin, tapos tumingin ako sa mukha niya. Seryoso siya. Hindi iyon biro. "Hindi po, hindi ko po pwedeng tanggapin," mabilis kong sagot habang umiiling. Ngumiti siya ng mahina pero may halong lungkot. "Hindi ito bayad. Hindi ito kapalit ng ginawa mo. Pasasalamat lang ito." Mas lalo akong nag-alinlangan. Sa isip ko, kahit sabihin niyang hindi iyon bayad, alam kong may halaga pa rin iyon. At kahit konti lang ang laman ng supot na iyon, alam kong sapat na iyon para mabago ang buhay namin. Pero kasabay ng pag-iisip na iyon, bumalik sa akin ang lahat ng napagtanto ko kanina. Kung tinanggap ko iyon, parang binigyan ko ng presyo ang ginawa ko. Parang may kapalit ang pagbabalik ko ng bag.
at ayokong mangyari iyon. Pasensya na po, mahina akong sabi. Hindi ko po talaga kaya. Hindi ko po ibinalik ang bag para may makuha ako. Napatingin siya sa akin ng matagal. Parang pinag-aaralan niya ang sinasabi ko. Tapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya. Hindi siya mukhang galit o nasaktan, kundi parang mas lalo pa siyang humanga. Bihira na lang ang katulad mo, sabi niya. Sa panahon ngayon, karamihan pipiliin ang sarili nila. Napayoko ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Para sa akin, hindi naman ako espesyal. Ginawa ko lang ang tingin kong tama. Maya-maya lumapit ang babaeng kasama niya kanina. Nay, baka pagod na siya, sabi nito habang tumingin sa akin. Hayaan na natin siya. Tumanggo si Aling Teresa. Pero bago ako tuluyang umalis, hinawakan niya ulit ang kamay ko. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. At sana balang araw, bumalik sa iyo ang kabutihang ipinakita mo. Ngumiti lang ako ng bahagya. Ayos lang po yun, sagot ko. Masaya na po ako na naibalik ko sa inyo. Pagkatapos noon, dahan-dahan akong tumalikod at nagsimulang lumakad palayo. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko ay gumagaan ang loob ko, parang may naalis na matagal nang nakapasan sa akin. Habang palabas ako ng subdivision, napansin ko na parang mas maliwanag ang paligid. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa araw o sa pakiramdam ko. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko iniisip kung gaano ako kahirap. Hindi ko iniisip kung ano ang kulang sa buhay ko. Sa halip ay iniisip ko kung gaano ako kaswerte na nagkaroon ako ng pagkakataon na pumili ng tama. Hindi madali ang naging desisyon ko, lalo na sa sitwasyon ko. Pero sa huli, napatunayan ko sa sarili ko na hindi ako kayang bilhin ng kahit anong halaga. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng anak ko. Tumakbo siya papunta sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Tay, ang aga mo ngayon, sabi niya habang nakangiti. Ngumiti rin ako at hinaplos ang ulo niya. Oo anak, sagot ko. Maaga lang natapos. Lumabas ang asawa ko at tumingin sa akin. Hindi na niya kailangang magtanong. Sa mukha ko pa lang, alam niyang tapos na ang lahat. Lumapit siya at tahimik na tumanggo. Parang sinasabi niyang tama ang ginawa ko. Umupo kami sa labas ng bahay habang pinapanood ang anak naming naglalaro. Tahimik lang kami, pero hindi iyon awkward. May kakaibang kapayapaan sa pagitan namin. Hindi man tayo yumaman pero parang may nakuha pa rin tayo, sabi ng asawa ko, pagkatapos ng ilang sandali. Napangiti ako at tumanggo. Oo, sagot ko. Mas mahalaga pa nga. Sa araw na iyon, wala tayong bagong pera, wala tayong bagong gamit, pero may bago tayong dala sa puso namin. Isang bagay na hindi kayang nakawin, hindi kayang mawala, at hindi kayang bilhin. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulong ako ng mahimbing, walang iniisip na mabigat, walang konsensyang bumabagabag. Ilang araw ang lumipas matapos kong ibalik ang bag, unti-unting bumalik sa normalang takbo ng buhay ko. Gumigising pa rin ako ng maaga, dalan sako at kariton, at muling hinaharap ang parehong pagod at init na matagal ko nang kinagisnan. Pero kahit ganon, may kakaibang pagbabago sa loob ko. Parang mas magaan ng bawat araw, kahit pareho lang naman ang ginagawa ko. Hindi ko na masyadong iniisip ang ginto. Hindi ko na rin iniisip kung ano sana ang nangyari kung pinili kong itago iyon. Sa halip, mas nagiging malinaw sa akin ang halaga ng mga simpleng bagay. Ang ngiti ng anak ko, ang tahimik na hapunan kasamang asawa ko, at ang pakilamdam na wala akong tinatago o kinatatakutan. Isang umaga, habang naghahanda akong umalis, may narinig kaming humintong sasakyan sa tapat ng bahay namin. Hindi iyon karaniwan dahil bihira lang may bumibisita sa amin, lalo na yung may sasakyan. Nagkatinginan kami ng asawa ko, parehong nagtataka. Lumabas ako ng bahay para tingnan kung sino iyon. May dalawang lalaking nakasuot ng maayos na damit ang bumaba mula sa sasakyan. Mukhang hindi sila taga rito. Sa paraan ng kilos nila, halatang may sadya sila. Magandang umaga, bati ng isa sa kanila habang lumalapit sa akin. Ikaw ba si Benji? Bahagya akong nagulat. Opo, sagot ko, medyo nagdadalawang isip. Bakit po? Ngumiti siya ng magalang.
Pinapunta kami ni Aling Teresa. May gusto lang sana siyang iparating sa'yo. Bigla akong natahimik. Hindi ko inaasahan na babalikan pa niya ako. Sa isip ko, tapos na ang lahat. Pero mukhang hindi pa pala. Pwede ka bang sumama sa amin sandali? Tanong niya. Napatingin ako sa asawa kong nasa pintuan. Halatang nag-aalala. Lumapit siya at marahang hinawakan ng braso ko. Ayos lang ba yan? Mahina niyang tanong. Tumanggo ako. Sandali lang siguro ito. Sagot ko kahit hindi ako sigurado. Sumakay ako sa sasakyan nila at habang umaandar kami, hindi ko maiwasang kabahan. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Tahimik lang ako habang nakatingin sa bintana, pinapanood lang mga kalsadang unti-unting nagiging pamilyar. Hindi nagtagal, pumasok kami sa parehong subdivision kung saan ko nakita ang bag. Pero ngayon, hindi na ako tulad ng dati na naglalakad lang sa gilid. Nasa loob na ako ng sasakyan, papunta sa isang malaking bahay na hindi ko pa napapansin noon. Huminto kami sa tapat ng isang malawak na gate. Pagbukas nito, tumambad sa akin ang isang napakalaking bahay. Malinis ang paligid, maayos ang hardin, at halatang pinaglaanan ng oras at pera. Pagbaba ko ng sasakyan, sinalubong ako ni Aling Teresa. Nakasuot siya ng maayos, pero kita pa rin ang kabaitan sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin at ngumiti. Salamat at pumunta ka. Opo, sagot ko, medyo nahihiya. May kailangan po ba kayo? Inakay niya ako papasok ng bahay. Sa loob, mas lalo akong napahanga. Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Malaki, malinis, at puno ng mga gamit na hindi ko man lang hawakan sa buong buhay ko. Pinaupo niya ako sa sala at umupo rin siya sa harap ko. Tahimik muna kaming dalawa, parang pinipili niyang tamang sasabihin. Benji, ilang araw na kitang iniisip. Hindi ko nakalimutan ang ginawa mo. Napakamot ako ng ulo. Wala po yun, sagot ko. Ginawa ko lang po yung tama. Tumanggo siya. Oo, at iyon ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito. Gusto kong ipaalam sa'yo na hindi ko kayang hayaan na basta na lang matapos ang lahat ng ganun. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan patungo ang sinasabi niya. May maliit akong negosyo. Hindi kalakihan pero sapat sa pangangailangan namin. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. At sa ginawa mo, napatunayan mong isa ka sa mga taong yon. Parang hindi agad pumasok sa isip ko ang narinig ko. Ilang segundo akong natahimik, sinusubukang intindihin ang sinasabi niya. Gusto kong kunin kang tagapaglinis sa isa sa mga pwesto namin. Mas maayos ang sahod, may regular na oras, at hindi mo na kailangang maghalungkat ng basura araw-araw. Nanlaki ang mga mata ko, hindi ko inaasahan ng ganitong pagkakataon. Sa loob ng mahabang panahon, sanay ako sa hirap ng buhay. Hindi ko akalain na may ganitong pagkakataon na darating sa akin. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Mahinang sagot ko. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang magmadali, pero gusto kong malaman na bukas ang pinto para sa'yo. Napayuko ako at napahawak sa tuhod ko. Sa daming pinagdaanan ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pagkakataon. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa isang desisyon na ginawa ko. At sa sandaling iyon, nagsimula akong maramdaman na baka nga unti-unti nang nagbabago ang direksyon ng buhay ko. Matagal akong natahimik matapos ang sinabi na Aling Teresa. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagbabalik ng bag ay hahantong sa ganitong klaseng pagkakataon. Sa dami ng taon na ginugol ko sa pangangalakal, wala kahit minsan na may lumapit sa akin para alukin ng mas maayos na trabaho. Sanay na akong ako ang naghahanap ng pagkakakitaan, hindi yung may lalapit sa akin para magbigay. Pwede po bang pag-isipan ko muna? Maingat kong tanong habang nakayuko pa rin. Ngumiti si Aling Teresa at tumanggo. Siyempre naman, hindi kita pipilitin. Gusto ko lang na malaman mo na bukas ito para sa'yo anumang oras. Nagpasalamat ako at nagpaalam na rin. Hindi ko na pinatagal pa dahil pakiramdam ko ay hindi ko kayang magdesisyon sa harap niya. Kailangan kong umuwi, makausap ang asawa ko at pag-isipan ng mabuti ang lahat. Habang pauwi ako sakay ng parehong sasakyan na naghatid sa akin, tahimik lang ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Sa isang banda,
Ito na ang matagal ko nang hinihintay, isang pagkakataon na makaalis sa hirap. Pero sa kabilang banda, may takot ako sa pagbabago. Sanay na ako sa dati kong buhay. Kahit hirap, kabisado ko na. Pagdating ko sa bahay, agad akong sinalubong ng asawa ko. Halatang kinakabahan siya habang hinihintay ang sasabihin ko. Umupo kami sa labas habang naglalaro ang anak namin sa tabi. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa pagpunta ko sa bahay ni Aling Teresa hanggang sa alok niyang trabaho. Habang nagsasalita ako, nakikita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ng asawa ko. Mula sa pag-aalala, naging pag-asa ang kanyang ekspresyon. "Hindi ka ba natutuwa?" Tanong niya nang matapos ako. Napabuntong hininga ako. "Natutuwa pero natatakot din," sagot ko. "Hindi ko alam kung kaya ko. Iba yun sa nakasanayan ko." Hinawakan niya ang kamay ko. "Benji, matagal na tayong naghihirap. Ilang beses na nating pinangarap na magkaroon ng mas maayos na buhay. Ngayon nandyan na. Bakit ka matatakot?" Hindi agad ako nakasagot. Sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Siguro dahil sanay na akong mabigo, kaya kahit may magandang oportunidad, parang nagdadalawang isip pa rin ako. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung magkamali ako? Ngumiti siya ng mahina. "Eh di matututo ka. Hindi naman ibig sabihin na dahil bago, hindi mo na kayang gawin. Tignan mo nga yung ginawa mo. Ang hirap nun pero pinili mo pa rin ang tama." Napaisip ako sa sinabi niya. Tama siya. Kung kinaya kong talikuran ng ginto, bakit ako matatakot sa isang trabaho na mas maayos kesa sa ginagawa ko ngayon? Napatingin ako sa anak namin na masayang naglalaro gamit ang isang lumang laruan. Bigla kong naalala ang lahat ng pangarap ko para sa kanya. Ayokong maranasan niya ang hirap na dinaanan ko. Gusto kong magkaroon siya ng mas magandang kinabukasan. Para sa kanya, bulong ko si sarili ko. Napatingin sa akin ang asawa ko. "Ano yun?" Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng bahagya. "Tatanggapin ko na," sabi ko. "Susubukan ko." Bigla siyang napangiti at napayakap sa akin. Ramdam ko ang saya niya at sa unang pagkakataon, parang mas naging buo ang loob ko. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay ni Aling Teresa. Hindi na ako kasing kaba ng kahapon pero may konting nervyos pa rin. Pagdating ko, agad niya akong sinalubong na parang inaasahan na niya ang sagot ko. "Napag-isipan mo na?" tanong niya. Tumanggo ako. "Opo, tatanggapin ko na po yung trabaho." Ngumiti siya ng malaki at sa ngiting iyon, ramdam ko na tama ang naging desisyon ko. "Hindi ka magsisisi," sabi niya. Sinamahan niya ako sa maliit nilang negosyo. Isa itong simpleng tindahan at opisina pero maayos at malinis. Ipinakilala niya ako sa mga tao doon at kahit hindi ako sanay sa ganitong kapaligiran, sinubukan kong makibagay. Sa mga unang araw ko, hindi madali. Naninibago ako sa sistema, sa oras at sa mga gawain. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong natututo. Hindi ko man agad nakukuha lahat pero ginagawa ko ang makakaya ko. Makalipas ang ilang linggo, napansin ko ang pagbabago sa buhay namin. Mas may sigurado na kaming kita. Hindi na kami kinakapos araw-araw. Nakakabili na kami ng mas maayos na pagkain at unti-unti kong nabibigyan ng mas magandang gamit ang anak ko sa pag-aaral. Hindi man kami agad yumaman pero malinaw na nagbago ang direksyon ng buhay namin. At sa bawat gabi na umuuwi ako galing trabaho, dala ko hindi lang ang pagod, kundi pati ang pakiramdam na may nararating ako. At habang pinagmamasdan ko ang pamilya ko na unti-unting gumagaan ang buhay, napapangiti na lang ako. Dahil alam ko na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang desisyon. Isang desisyon na piliin ng tama kesa sa madali. Lumipas ang mga buwan at unti-unting naging bahagi na ng araw-araw kong buhay ang bagong trabaho. Hindi na ako gumigising para maghalongkat ng basura, kundi para pumasok sa isang lugar na maayos, may sistema, at may respeto ang bawat isa sa isa't isa. Sa simula, mahirap talagang mag-adjust, pero habang tumatagal, natutunan ko ring mahalin ang bagong mundong ginagalawan ko. Hindi man enggrande ang posisyon ko, ramdam ko na may halaga ang ginagawa ko. Hindi na ako basta-basta dinadaanan lang. May mga taong kumakausap sa akin ng maayos.
nagtitiwala sa akin at minsan pa nga ay humihingi ng tulong o opinyon ko. Sa simpleng paraan, pakiramdam ko ay unti-unti akong nagkakaroon ng dignidad na matagal ko nang hinahanap. Isang hapon, matapos ang trabaho, nagpasya akong dumaan muli sa subdivision kung saan nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humihila sa aking pabalik doon. Marahil gusto ko lang makita kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa araw na iyon. Habang naglalakad ako sa pamilyar na kalsada, napansin kong iba na ang pakiramdam ko. Dati, naglalakad ako rito na may dalang sako, nakayuko at nagmamadali. Ngayon, diretso na ang lakad ko at hindi ko na kailangang magtago o umiwas sa tingin ng iba. Nang makarating ako sa tapat ng bahay ni Aling Teresa, nakita ko siyang nakaupo sa labas, katulad ng una ko siyang nakita. Pero ngayon, iba na ang aura niya. Hindi na siya mukhang malungkot, may kapayapaan na sa mukha niya. Napansin niya ako at agad siyang ngumiti. "Benji?" tawag niya. Lumapit ako at ngumiti rin. "Magandang hapon po," bati ko. "Napadaan ka?" tanong niya. "Opo, galing po sa trabaho," sagot ko. Tumango siya at pinagmasdan ako. "Malaki na ang ipinagbago mo," sabi niya. Napangiti ako ng mahina. "Salamat po sa inyo," sagot ko. "Kung hindi dahil sa inyo, baka nandun pa rin ako sa dati kong ginagawa." Umiling siya. "Hindi dahil sa akin, dahil sa ginawa mo. Kung hindi mo ibinalik ang bag, hindi tayo magkakilala. At hindi ka rin mapupunta sa kinaroroonan mo ngayon." Napaisip ako sa sinabi niya. Totoo nga naman, isang desisyon lang ang nagbago ng lahat. Umupo ako sa tabi niya at saglit kaming nanahimik. Tahimik ang paligid at tanging hangin at mga ibon ang maririnig. Sa ganitong mga sandali, mas ramdam ko ang kapayapaan ng matagal kong hinanap. "Alam mo," sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, "maraming beses kong naisip kung paano kita mababayaran sa ginawa mo. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan na hindi lahat kayang bayaran ng pera." Tumingin ako sa kanya, tahimik lang. "Yung ginawa mo," patuloy niya, "hindi lang pagbabalik ng bag. Ipinakita mo na may mga tao pa rin na marunong magpahalaga sa tama. At yun ang mas mahalaga kaysa sa kahit anong ginto." Napangiti ako pero hindi ako agad nakakasagot. Hindi ako sanay sa ganitong klaseng papuri. Pero sa loob-loob ko, naramdaman ko ang bigat ng sinabi niya. Hindi ko rin po makakalimutan ang araw na yon. Doon ko natutunan na hindi pala lahat ng pagkakataon ay dapat sunggaban. Minsan, mas mahalaga yung pinipili mong iwan. Tumango siya at ngumiti. "Tama ka." Saglit kaming natahimik muli. Napatingin ako sa mga bahay sa paligid, sa maayos na kalsada at sa tahimik na kapaligiran. Naalala ko ang sarili ko noon. Pagod, pawisan at puno ng pangarap na hindi ko alam kung matutupad pa. Ngayon, hindi man perpekto ang buhay ko. Masasabi kong malayo na ang narating ko. "Kamusta ang pamilya mo?" tanong niya. "Maayos na po. Nakakapag-ipon na kami kahit papano. Yung anak ko mas nakakapag-aral na ng maayos." Ngumiti siya ng malaki. Yan ang tunay na yaman. Napatingin ako sa kanya. "Opo," sagot ko. Ngayon ko lang po talaga naiintindihan yun. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang lalim ng pinagdaanan ko. Hindi ito simpleng kwento ng isang basurero na nakahanap ng ginto. Isa itong kwento ng pagpili, ng pagkakamali na muntik mangyari, at ng tamang desisyon na nagbago ng direksyon ng buhay ko. At habang nakaupo ako sa tabi ni Aling Teresa, napagtanto ko na ang pinakamahalagang nakuha ko sa lahat ng ito ay hindi ang trabaho, hindi ang pera, kundi ang aral na habang buhay kong dadalhin. Na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto, kundi sa kabutihan ng puso. Lumipas pa ang mas maraming buwan at tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay ko. Hindi man ito naging madali pero malinaw na malayo na ako sa dating ako na naglalakad sa kalsada, dala ang sako at pagod na katawan. Ngayon, may direksyon na ang bawat araw ko.
May oras ng pasok, may trabaho na may halaga, at higit sa lahat, may pag-asa na hindi ko na kailangang hulaan kung saan kukunin. Habang tumatagal, mas lalo kong naramdaman ang pagbabago hindi lang sa sitwasyon namin, kundi pati sa sarili ko. Mas naging maayos ang pananamit ko, mas naging maingat ako sa pananalita, at natutunan kong makisalamuha sa iba ng may kumpiyansa. Dati, palagi akong nakayuko kapag may kausap. Ngayon, kaya ko nang tumingin ng diretsyo sa mata ng kausap ko. Sa bahay, mas ramdam ang pagbabago. Ang asawa ko, mas magaan na ang loob. Hindi na niya kailangang mag-isip araw-araw kung saan kami kukuha ng pang-ulam. Nakakabili na kami ng sapat at minsan may sobra pa. Ang anak ko naman, mas masipag na mag-aral. May mga gamit na siya na dati ay hindi namin kayang bilhin. Nakikita ko sa kanya ang saya at kumpiyansa na dati ay bihira kong makita. Isang gabi, habang kumakain kami, napatingin ako sa kanila. Tahimik lang kaming tatlo pero punong-puno lang kahulugan ng sandaling iyon. Walang engranding pagkain sa mesa pero sapat. Walang mamahaling gamit sa paligid pero maayos. At higit sa lahat, walang takot sa kung anong mangyayari kinabukasan. "Salamat, Tay," biglang sabi ng anak ko. Napatingin ako sa kanya. "Para saan?" tanong ko. Ngumiti siya. "Kasi ginagawa mo lahat para sa amin." Hindi ako agad nakapagsalita. Napalunok ako at napatingin sa asawa ko na nakangiti lang habang pinagmamasdan kami. Sa simpleng salitang iyon, parang nawala lahat ng pagod ko. Ngumiti ako at hinaplos ang ulo ng anak ko. "Para sa'yo yan," sabi ko. "Para sa inyo." Pagkatapos naming kumain, lumabas ako sandali at umupo sa harap ng bahay. Tahimik ang gabi at taming tunog ng hangin ang maririnig. Sa ganitong mga sandali, madalas kong balikan ang mga nangyari sa buhay ko. Naalala ko ang araw na nakita ko ang bag, kung paanong tumigil ang mundo ko sa harap ng isang desisyon, kung paanong halos pinili ko ang madaling daan, pero sa huli, pinili ko ang tama. Hindi ko akalain ng isang simpleng desisyon ay magdadala sa akin sa ganitong lugar. Hindi ko sinasabing perpekto na ang buhay ko. May mga problema pa rin, may mga pagsubok pa rin na dumarating. Pero ngayon, iba na ang pananaw ko. Hindi na ako agad sumusuko, hindi na ako agad natatakot. Maya-maya, may narinig akong yabag. Paglingon ko, si Aling Teresa ang papalapit. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa ganitong oras. Lumapit siya at umupo sa tabi ko. "Napadaan lang ako," sabi niya habang nakangiti. "Gusto kitang kamustahin." Ngumiti ako at tumanggo. "Ayos lang po ako, dahil po sa inyo." Umiling siya. "Hindi dahil sa akin, dahil sa pinili mo." Tahimik kaming sandali. Pareho kaming nakatingin sa kalsada, parang parehong nagbabalik tanaw. "Alam mo," sabi niya, "maraming tao ang naghahanap ng yaman sa maling paraan, pero ikaw, pinili mong bitawan ng kayamanan, at sa huli, ikaw pa ang pinagpala." Napangiti ako. "Hindi ko rin inaasahan yun." "Tama," sagot niya, "kasi ang tunay na biyaya, dumarating kapag hindi mo inaasahan, at kadalasan, sumusunod ito sa kabutihan ng puso." Napatingin ako sa kanya at tumanggo. Sa mga salitang iyon, parang mas naging malinaw ang lahat. Hindi pala kailangan ng malaking bagay para magbago ang buhay. Minsan, sapat na ang isang tamang desisyon. Tumayo siya at bahagyang tinapik ang ulo ko. "Magpatuloy ka lang," sabi niya. "Marami ka pang mararating." Tumanggo ako at ngumiti. "Salamat po." Pag-alis niya, naiwan akong mag-isa sa harap ng bahay. Pero hindi ako nakaramdam ng lungkot. Sa halip, pakiramdam ko ay buo ako. Parang nasa tamang lugar ako sa tamang oras. Habang nakatingin ako sa madilim na langit, napagtanto ko ang isang bagay na gusto kong ibahagi sa kahit sino mang makakarinig ng kwento ko. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat sunggaban, at hindi lahat ng kayamanan ay para sa atin. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ang magdadala sa iyo sa pinakamagandang kapalaran. At ngayon, habang kinukwento ko ang lahat ng ito, masasabi kong ang tunay na yaman na nakuha ko ay hindi ang ginto na minsan kong hinawakan, kundi ang kapayapaan ng loob, respeto sa sarili, at ang mas maayos na kinabukasan para sa pamilya ko.